Malayo-layo na rin ang tinatakbo nila at hinang-hina na rin si Maeve. Nahuhuli na rin siya sa takbuhan. Ilang beses na siyang nadadapa at babangon ulit tapos tatakbo ulit. Pakiramdam niya na mamanhid na ang paa niya. Parang hindi na iyon nararamdaman, kaya napaluhod na siya. Napasulyap na lang siya sa hita niya at may tumatagos na pulang likido sa suot niyang puting pajama na pag-aari pa iyon ni Deus. Sugat niya yata iyon. Itinago niya iyon para hindi mag-alala si Deus. Nang lingunin siya nito. Deus, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Hingal na hingal niyang sabi. Habang nakaluhod, binalikan naman siya ni Deus at inalalayang tumayo. Kung tintiis na lang, Maeve. Malapit na tayo. Wika naman ni Deus sa kanya. Mauna na lang kayo. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na talaga kayang humakbang pa. Aniya rito. Mas lalo ring sumasakit ang mga galos niyang namamaga. Dahil kahapon pa. Pagod na siya. Hindi pwede. Ikaw ang sadya ni Brandon. Hindi ako. Tugo naman sa kanya ni Deus. Ma'am Maeve, sumakay po kayo sa likod ko. Voluntaryo naman ni George. Kung ihahambing ni Deus at si George, ay mas malaki ang katawan ni George. Kayang-kaya siya nito dahil sa liit niya. Tumingin muna si Maeve kay Deus. Tumango naman si Deus. Kaya nang tumalikod si George at umupo ay nagpigibak na siya dito. Parang ang wala kay George ang bigat niya. Nagtuloy na sila sa pagtakbo habang ang mga mata naman ni Maeve ay nakay Deus. Lumingon pa siya sa pinanggalingan nila at mukhang lumalayo na sila sa kalaban. Pero napakunot noo siya nang may tumatakbo sa hindi kalayuan na nakasunod sa kanila. Pamilyar sa kanya ang pandak na lalaking nakaitim na tumatakbo rin. Boss, hintay! Sigaw pa nito. Pero mukhang hindi siya naririnig ng mga kasama niya. Sandali, sandali! Aniya na may kay George na tinapik pa ang braso ng huli. Bakit? Tanong nito habang hindi pa rin tumitigil sa pagtakbo. Si Pandak, hintayin natin. Nakasunod siya sa atin. Aniya rito. Pandak? Oo, iyong kasama mo. Nakasunod siya sa atin. Aniya mukhang narinig naman ni Deus. Kaya tumigil si Deus sa pagtakbo. Tumigil na rin si George. Sa kasabay na silang nilingon si Pandak. Hoy, ang bilis niyo naman tumakbo. Anito habang papalapit. Si Stephen nga. Bulalas naman ni George. So Stephen pala ang pangalan nito. Bilisan mo naman, Stephen. Sigaw naman ni Deus. Ilang hakbang na lang ay malapit na sila. Hanggang sa tumigil nga ito sa harapan niya. At lumalaki na ang butas ng ilong dahil sa hingal. Pambihira, ang bilis niyo namang tumakbo. Anito sa pagitan ng mga malalaking hingal. Buti nakita mo kami. Wika naman ni George. Tumatakas ako, tapos nakita ko kayo, kaya sinundan ko kayo. Ang iba? Tanong naman ni Deus. Tumakas na rin, boss. Pero napatay nila si Balong. Balita nito. Napahilot naman sa sentido niya si Deus at mukhang nalungkot ito. Pasensya na kayo kung umabot tayo sa ganito. Malungkot na pahayag naman ni Deus. Wala kayong kasalanan, boss. Hindi naman mangyayari ito kung hindi nag-tridor ang hayop na yon. Wika naman ni Stephen. Tumango lang si Deus. Matapos ang ilang metrong paglalakbay nila sa loob ng kagubatan, ay sa wakas ay minakita na rin silang daan. Sementado ang daan na iyon kaya sigurado silang may mga sasakyang dadaan. Pero sa mga oras na iyon ay walang dumadaan. Magpahinga muna tayo dito sa gilid. Baka may dadaan rin sasakyan. Makikisakay na lang tayo papuntang syudad. Wika naman ni Deus sa mga ito. Okay, boss. Sagot naman ni George. Umupo na rin si Maeve sa malaking ugat ng puno doon na nasa tabi ng kalsada. Maeve, ayos ka lang ba? Malambing na tanong naman ni Deus. Nakangiting tumango naman si Maeve. Oo naman. Hanggat nandyan ka at ayos lang ako. Wika naman niya rito na may ngiti sa mga labi niya. Saka tumabi naman sa kanya ng pag-upo si Deus. Dinampian na rin siya nito ng halik sa noo. Kanina ka pa panay halik sa akin.
Nangangamoy asam na ako dahil sa pawis. Nakakahiya. Bulong naman ito sa kanya. Pabirong hinampas nito dahil parang may mali siya ang pagkakasabi niyang iyon. Ikaw talaga. Humalakak naman si Deos. Sandali lang, kakausapin ko lang sila ha. Paalam nito. Nang tumango naman si Maeve, ay tumayo na si Deos sa kanilapitan sina George at Steven. Pinagmamasdan niya lang si Deos. Habang nakikipag-usap kina George, hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Dahil medyo lumalayo na sila ng konti, pero medyong seryoso. Nag-iwas siya ng tingin sa mga ito, at saka inisip ang mga nangyayari. Akala niya si Deos lang ang obses sa kanya, kaya nagawa siya nitong ipadukot. Pero may iba pa pala. Nakakatawa lang itong si Deos. Plano ng iba, siya naman ang gumawa, kaya ngayon nadamay tuloy ito sa gulo. Hindi niya alam kung paano susuklian si Deos sa mga ginawa nito para iligtas siya mula kay Brandon. Paano na lang kaya kung nadukot siya ni Brandon? Paano na lang kaya kung hindi siya gusto ni Deos? O kung walang Deos? Eh di nagtagumpay si na Brandon na dakutin siya at gawa ng kahalayan. Nasilip pa naman niya iyon kanina, pero hindi kasi siya kasing gwapo at taas lang ng karisma ni Deos, kaya mandidire lang siya dito. For sure, mukhang pangit nga ang ugali nito, kaya rin namang hindi namamangha kay Deos dahil kahit makulit siya, ay hindi siya nito sinasaktan o ipilit ang gusto nitong gawin. Deos was always protecting her. Muli siya napatingin kay Deos at ngumiti rito. Sumulya pa ito sa kanya at kinindatan siya. Kaya napangiti siya lalo rito. Kung ganito naman ang kidnapper niya, mabait, mayaman, guwapo, maapil, mabalahibo, knight in shining armor niya, magpapakidnap siya araw-araw dito. Pwede na rin siya araw-araw dito. Natawa siya sa mga iniisip niya. Saka umiling na lang rin siya sa kahibangan niya. Naisip niyang tumayo at sumilip sa daan. Kung may sasakyan na ba, pero wala siya makita kaya umupo siya ulit. Sana may dumaan na para makaalis na sila. Dahil gusto na niya magpahinga. Sobrang pagod na siya. Gusto na niyang matulog pero syempre dapat ay nasa tabi niya si Deos. Gusto na niyang mapayapang buhay. Sana matapos na ang gulong ito at na makapag-date na sila. Natawa naman siya sa naisip niya. Jugjugan muna bago ang date. Napatayo siya na may makita ang sasakyan sa unahan. Napangiti siya dahil sa wakas, makakalayo na rin sila sa lugar na ito. Agad siyang pumagitna para parahin ang sasakyan. Kumaway siya pero nagulat siya. Nang habang papalapit ay nakikita niya na nakalabas ang braso ng isang tao na may hawak na barel. Nanlaki naman ang mga mata niya nang mapagtanto na nakatutok sa kanya iyon. At ang nakahawak nun ay si Brandon. Parang bumagal ang takbo ng oras habang pinagmamasdan ni Maeve ang dahan-dahang pagkalabit ni Brandon sa kaniyang barel. Patungo ang bala sa kinaroroonan niya. Hindi na niya nagawa pang umiwas nang tumama na ang bala sa tiyan niya at sa balikat niya. Sinundan pa iyon ng putok at tumama sa may dibdib niya. Ang init ng pakiramdam niya at ang init ng dugong dumadaloy sa kanyang mga balat ay nagkalat sa puti niyang damit. Maeve! Ma'am Maeve! Sabay-sabay na sigaw ng mga kalalakihang kasama niya. Maya-maya ay nagpaputok na rin si Deos. Napatingin naman si Maeve sa kanyang tiyan na may tama at napaluhod sa simentong daan. Nagpapalitan na ng putok ang mga nasa paligid niya, pero hindi na niya iyon halos marinig. Tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, habang iniisip na maaring katapusan na niya ito. Dito na kaya magtatapos ang lahat? Hindi na ba niya makakasama si Deos, na bubuo ng sariling pamilya? Hindi na masisilayan pa ang mundo sa oras na mamatay siya. Malamig na ang pakiramdam niya sa kanyang katawan at namamanhid na rin iyon. Kaya bumagsak na siya sa semento habang nakatingin lang sa kalangitan. Maeve! Sigaw naman ni Deos. Lumingon naman si Maeve rito. Makikipagpalitan si Deos ng putok sa mga kalaban
Habang unti-unting lumalapit sa kanila, may dumating rin na isa pang sasakyan at pinagtulungang barilin ang sasakyan nila Brandon. Hanggang sa sumabog ito kasama ang huli. "Maeve!" sambit naman ni Deus nang makalapit sa kanya. Agad siya nitong inihiga sa kandungan nito. "Deus!" Nahihirapang tugo naman ni Maeve. "Mamamatay na ba ako?" Sunod-sunod na umiling naman si Deus habang namumula ang ilong nito, saka ang mga mata dahil sa pinipigilang iyak. "Hindi, Maeve. Dadalhin kita sa ospital." Dumating ang ibang mga tauhan at may dalang sasakyan, kaya maliligtas ka. Ani naman ni Deus sa kanya na hindi napigilan ang pagtulo ng mga luha nito. Mukhang totoong mahal nga siya nito. Bakit ka umiiyak?" Tanong naman ni Maeve habang nakangiting inabot ang pisngi ni Deus. Saka pinahid ang luha nito. Hinuli naman ni Deus ang kanang kamay niya, saka hinalikan. Hindi na niya sinagot ang tanong nito dahil pinangkunan niya si Maeve at tumakbo sa sasakyan na dala ang rumoresponde nitong tauhan. "Boss?" sambit ng mga ito na makita si Maeve na duguan. Mabilis na pumasok naman si Deus sa loob at hiniga si Maeve sa upuan. Umikot siya sa kabila at pumasok, saka pinahiga si Maeve sa kandungan niya at pinipigilan ang pagdurugo ng sugat nito sa dibdib. "Bilisan mo na, Alfred!" sigaw niya sa nagmamaneho. "Opo, boss." Nasa likuran na rin sina George at Steven at ang dalawa pa. Pinaharurot na nila ang sasakyan papalayo sa lugar na iyon. "Boss, ang sugat sa tiyan niya," wika naman ni George. Hinubad naman ni Deus ang kanyang damit, saka inilapat sa sugat sa tiyan ni Maeve. Hindi na siya mapakali pa at nanginginig na ang kanyang mga kamay. "Hawakan mo, George, bilis!" bulyaw naman ni Herito. Hinawakan ang damit na nasa tiyan ni Maeve para mapigilan ang pagdurugo nito. "Malayo-layo pa bang hospital rito, Alfred? Huminto tayo kapag may nakita kang kahit malit na center lang. Umalit na hospital o kaya ay klinik para maagapan agad ang pagdurugo ng sugat ni Maeve. Mawawalan siya ng maraming dugo at baka mapahamak siya." Nanginginig na sabi naman ni Deus. "Kopya, boss." "Deus?" Nanghihinang sambit ni Maeve. Sobrang putla na nito at ang lamig na kamay nito. Nang hawakan nito ang kamay niya. "Yes, honey. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo, ha?" Naiiyak na wika naman ni Deus. Kahit ang totoo ay malayo pa sila sa bayan. "Giniginawa ko," wika naman ni Maeve. Namumungay ang mga mata nito. "Eto, boss, kumot." Abot sa kanya ng isang kumot ni Steven. Nasa sasakyan na ang kumot na iyon at dala-dala nila. Mabilis iyong tinanggap ni Deus, saka ikinumot iyong kay Maeve. "Lumaban ka, Maeve, ha?" "Inaantok na ako, Deus," hinang-hinang sabi nito habang nilalabanan ang pamimigat ng talukap nito. Mas lalong bumundol ang matinding kaba sa dibdib ni Deus. Pati siya ay nanlalamig na rin. Hindi pwedeng mawala si Maeve sa kanya. Hindi siya papayag. Ngayon lang siya nagmahal ng ganito. Ngayon lang niya naranasan ang maging masaya. Sa kaunting panahong kasama niya si Maeve. Hindi siya papayag na bawin ito agad sa kanya. "No, huwag ka magsalita ng ganyan. Don't waste your energy, honey. Lumaban ka lang. Huwag ka matutulog, baby. I'm begging you." Umiiyak na sabi naman ni Deus habang hinahalikan ang noo ni Maeve. "Alfred, bilisan mo." Wika naman ito. "Ito na po ang pinakamabilis, boss." Kinakabahan na ring sabi ni Alfred. "Maeve, mamamatay po si boss. Kapag namatay kayo, kaya lumaban kayo. Bigyan niyo naman kami ng hustisya ng ilang taong pag-ibig niya sa'yo. Sa sobrang mahal ka ni boss, Maeve, saksi po kami doon. Habang nagkakasya lang siyang tingnan ka sa malayo dahil hindi niya magawang lapitan ka." Mahabang salaysay naman ni George. Napangiti naman si Maeve sa naririnig. "Totoo yun, Maeve. Mahal na mahal kita. Kapag sumuko ka, hindi ako magdadalawang isip na sumuko na rin." Anito na rin sa pagitan ng pag-iyak nito.
Pero kahit anong sabihin ni Deus, ay mukhang hindi na niya mapigilan pa ang pasya ng Diyos. Nawala ang ngiti sa labi ni Maeve at nalupaypay ang kanyang mga braso, pati ang kanyang ulo. Unti-unti na rin pumipikit ang mga mata nito. Maeve! Maeve! Pukaw naman ni Deus. Mahal kita, Maeve. Kapag sumuko ka, hindi ako magdadalawang isip na sumuko na rin. Anito na rin sa pagitan ng pag-iyak nito. Please, Maeve, wake up. Huwag mo akong iwan ng ganito, please. Ma Maeve, sambit na rin ng iba. Nagpapahid na rin sa mga mata ang driver, habang mariing tinatapakan ang accelerator ng sasakyan. Pero kahit anong gawin nito, iyon na talaga ang pinakabilis niyang takbo. Maeve! Gumagaralgal ang boses naman ni Deus, habang sinasambit ang pangalan ni Maeve, na hindi pa rin gumigising. Sandali, boss. Ani naman ni Steven. Saka pinakiramdaman ang pulso ni Maeve sa lieg. May mahinang pulso pa siya, boss. Lumipat naman ang daliri niya sa ilong nito. Pero hindi na humihinga. Dagdag pa nito. Ano, boss? Nandito na tayo. Uwi ka naman ni Alfred nang ihinto ang sasakyan sa isang maliit na hospital. Mabilis na bumaba sila. Ang iba ay nagsitakbuhan na sa loob ng hospital at sila na ang kumuha ng stretcher. Mabilis nilang ibinaba si Maeve at nilipat sa nakuha nilang stretcher. May doktor na rin na dumalo sa kanila. Ano nangyari? Tanong naman ng doktora habang itinatakbo nila sa loob si Maeve. Nabaril, Doc. Si Stephen naman ang sumagot dahil hindi na alam ni Deus kung ano pa ang gagawin o sasabihin ng mga sandaling iyon. Wala siyang maiisip. Blanko ang isip niya. Nalilito siya sa kabang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pinahinto sila ng doktor at pinakinggan nito ang pitik ng dibdib ni Maeve. Nawawala ang heartbeat niya. Wika naman ng doktor. Medyo malayo-layo pa ang ER dahil malapad pala ang hospital at habang tinutulak nilang stretcher ay sumakay na ang doktor sa stretcher at nire-revive si Maeve. Habang ang isang nurse naman ay nagpapump ng oxygen kay Maeve. Dahil hindi na ito humihinga, hanggang sa diretsyo na nila si Maeve sa ICU, gaya ng utos ng doktor. Sir, hindi na po kayo pwede sa loob. Pigil sa kanya ng isang nurse. Iligtas niyo siya. Iligtas niyo si Maeve, please. Aniya sa mga ito. Tumango naman ang nurse. Gagawin po namin ang lahat. Anito. Saka sinarado na ang pintuan na makapasok na ang stretcher. Naiwang nanginginig pa rin sa Deus. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Pakiramdam niya nakalutang siya sa ere. Pakiramdam niya ay papil siya at tinatanangay ng hangin. Namamanhid ang katawan niya habang lumalakas ang pintig ng puso niya. Boss, think positive na lang po tayo. May pag-alalang sabi naman ni George. At todo na rin ang pawis at kaba nito. Pero hindi ko maiwasang mag-isip na paano kung mawala siya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wika naman ni Deus habang nagpaparuot pa rito at ginugulo ang buhok niya. Huminahon lang ho po kayo. Hindi kayo iiwan ni Ma'am Maeve. Magtiwala lang kayo, boss. Wika naman ni Steven. Nang dumalo ito at nilapitan siya, umupo naman si Deus sa bakanting upuan. Kahit anong gawin niya, hindi siya mapakali. Ang mga kamay niya ay nanginginig na rin, habang panay ang lunog na sarili niyang laway, dahil ang bara ay pabalik-balik sa kanyang lalamunan. Boss, may sugat pala kayo. Ipagamot niyo yan. Wika naman ni Alfred. Hindi na lumingon pa si Deo sa nagsasalita at tumango na lang siya. Malayo ang isip niya. Nakatulala lang siya. Animo hindi nga niya namamalayan na inaakay na pala siya ng mga tauhan niya papunta sa isang ward para gamutin at kunin ang bala sa braso niya. Parang nababaliw si Deo sa kakaisip. Kahit na noong ginagamot pa siya, ay parang wala siyang maramdamang sakit man lang. Manhid na ang katawan niya. Okupado ni Maeve ang isip niya. Okupado ng takot. May mga takot doon na posibleng mangyari. Hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung anong iisipin niya ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya anumang oras mababaliw siya. Sobrang mahal niya si Maeve. Sobrang takot na takot siya.
habang iniisip ang kalagayan nito. Sana makita niya ulit ang ngiti nito. Sana mayakap niya ulit ang mainit nitong katawan. Sana makapiling niya pa ito ng mas matagal. Lihim siya nagdarasal na wag naman sanang kunin ng Diyos sa kanya si Maeve. Wag naman sanang ganon. Wag naman sanang ganoong kabilis na parang pinahiram lang sa kanya si Maeve ng ilang saglit. Sana wag namang bawiin sa kanya agad si Maeve. Ayos lang sa kanya kung pagising ni Maeve ay hindi na siya nito kilala. Ayos lang sa kanya kung pagising nito, hindi na siya nito mahal. Magkakasya na lang ulit siyang tingnan ito mula sa malayo. Tingnan sa malayo ang matamis ng ngiti nito. Ang nakakahawang mga halakak nito. Naalala niya noong una niyang makita si Maeve. Nasa isang restaurant ito at nakikipag-usap. Masayang masaya silang nag-uusap ng kaharap nito. Kakasimula pa lang noon ni Maeve sa industriya. Makikita na ito sa TV, pero hindi ganon kadalas. Minsan nag-e-extra naman ito ng palihim niya itong sinisilip at sinusundan. Ama pa niya ang may-ari ng Corpus Star Advertising Company na malaking TV station. Nakiusap pa siya sa ama na bigyan ng opportunity si Maeve. Noong una ay ayaw ng kanyang ama dahil dapat may patunayan muna si Maeve para umangat ito. Dahil ayaw nitong mapahiya. Pero noong makita na napursigido si Deus na tulungan si Maeve, ay binigyan nga ito na matandang Corpus ng opportunity. But Maeve worked for it and fought out of the effort para umangat ito. Ang tanging ginawa lang ng ama ni Deus ay ang bigyan ito ng oportunidad at nakasubaybay naman si Deus hanggang sa umangat naman si Maeve. Noong nga nagkaroon ito ng issue, ay nagbalak pang linisin ni Deus ang pangalan ni Maeve. Dahil alam na rin naman niyang hindi talaga iyon si Maeve, na may balak talagang sirain ang karir nito. Pero hindi na iyon nangyari dahil sa nalaman niya ang plano ng pinsan niyang si Brandon at nangyari nga ang lahat ng ito. Ang mali lang ni Deus ay hindi malang siya dumulog muna sa mga otoridad, gayong alam naman niya kung ano ang dapat na gawin at bagkus nga ay nagdesisyon siyang sarili niyang desisyon, kaya nangyari ang lahat ng ito. Kasalanan niya ito. Sinisisi niya ang sarili niya dahil sa katangahan niya. Ngayon nalipat na sa kanya ang CSAC, ay kaya naman sana niyang gumawa ng hakbang para lalong mapalapit kay Maeve. Pero iba ang ginawa niya. Mas pinahamak niya si Maeve. For the second time, boss, pinatawag kayo ng doktor. Singit naman ni Steven. Kaya naputol ang malalim niyang pag-iisip. Agad naman siyang tumango kahit hindi pa tapos ang nurse sa paglilinis ng sugat niya. Malalaki ang mga hakbang niyang tinungo ang ICU. Doc, kumusta na po si Maeve? Buhay pa po ba siya, Doc, hindi ba? Mabilis niyang tanong rito. Kaano-ano niyo po ang pasyente? Tanong naman ng doktor. Asawa, Doc. Oo, aangkinin niyang asawa si Maeve. Dahil sa oras na mailigtas at magising ito, pakakasalan niya ito, kahit pa tumanggi ito. May asawa pala si Miss Maeve Isla? But anyway, kailangan namin ng type A na blood dahil maraming dugo ang nawala sa kanya at naubusan na po ng dugo ang asawa ninyo. Mukhang alam ng doktor ang background ni Maeve. Sikat nga naman. Ako, Doc, willing ako mag-donate. Voluntaryo naman ni George. Type O. Si Deus kaya hindi niya ma-share ang dugo niya kay Ma Maeve. Buti na nga lang at may ka-blood type si Maeve. Mabuti kung ganon. Pumasok tayo sa loob. May ngiting sabi naman ng doktora. Doc, please, iligtas niyo po ang asawa ko. Ibalik niyo po siya sa akin. Pagmamakaawa naman ni Deus. Matamis naman ang pangiti ang doktor. Iyong ngiting magpapanatag ka. Don't worry, sir. Gagawin ko po ang lahat. Hindi rin po ako papayag na hindi siya mailigtas. Idol ko po siya. Pagkasabing iyon ay kumindat pa ito. Saka sinarado na ang pintuan kasama si George. Parang nabunot naman ang isang tinik sa lalamunan ni Deus. At least may pag-asa. Nagpapasalamat naman si Deus dahil may malasakit ang doktora kay Maeve. Mukhang panatag na ang mukha ng doktor. Kaya panatag na rin siyang makakaligtas ito. Sir Corpus,
Tumatakbong tawag naman ni Rhea. Patungo ito sa gawin niya. Manager ito ni Maeve. Tinawagan ko siya, boss. Wika naman ni Alfred. Mabuti kung ganon. Sagot naman ni Deus. Tuluyan na nakalapit sa kanila si Rhea. Alam ni Rhea ang lahat ng nangyari. Simula pa noong dinukot nila si Maeve. Alam rin ni Rhea na dudukutin nila si Maeve noong araw na iyon. Ikinuwento rin kasi ni Deus ang nalaman niya. Kaya pumayag na rin ang manager. At saka iniisip nito na mas makakabuti na lumayo muna si Maeve para maiwasan ang isyo. Kaya kampante naman si Deus na gagawin niya ang plano niya. Hindi na nila binalak pa na ipaalam kay Maeve dahil magmamatigas lang ito. At hindi niya kilala si Deus na mga panahong iyon. Ang alam lang ni Maeve, Corpus ang may-ari ng agency niya at ang estasyon kung saan nakakontrata. Sir, kumusta po si Maeve? Is she okay? Tanong agad ni Rhea nang pawis na pawis nang harapin siya nito. Ginagawa ng mga doktor ang kaya nila para maligtas si Maeve. Miss Rhea. Diyos ko. Napakawalang hiya talaga ng Brandon na yan. Gigil na asik naman ni Rhea. Nasaan na yun? Pinatay niyo na sana. Sumabog ang sasakyan na sinasakyan nila habang inaatake sila. Hindi ko lang alam kung buhay pa si Brandon. Sagot naman ni Deus. Tumawag na ba kayo sa mga pulis? Tanong naman ni Rhea. Tumingin naman sila ulit kay Steven. Umiling naman si Steven. Tumawag ka at sabihin ang lugar na pangyayari para maimbestigahan nila. Utos naman ni Deus. Ngayon niya lang kasi naisip yon. Yes, boss. Ani naman ni Steven. Sabay-sabay silang tumayo nang bumukas ang pintuan ng ICU. Pero muli rin silang napaupo nang si George na lang pala ang iniluwan ng pintuan. Nakita mo ba si Maeve, George? Tanong naman ni Deus. Umiling-iling naman si George. Saka umupo sa harapan nilang upuan. Hindi ko nakita, boss. Pero mukhang maliligtas po siya. Tumango-tango lang si Deus. Saka pinagsalikop ang kanilang kamay at dinala sa bibig. Makalipas ang ilang minuto ay muli silang tumayong lahat nang bumukas ulit ang pintuan. Sana ang doktora na ito at magdadala ng magandang balita sa kanila. Nang makita nga nila ang doktor na lumabas, ay nagsilapitan na silang lahat sa pangunguna naman ni Deus. Doc, ayos na ba si Maeve? Buhay ba siya? Naligtas na ba siya? Nasaan po siya? Sunod-sunod na tanong naman ni Deus. Pinagpapawisan na rin siya ng malamig habang hinihintay ang sagot. Tinanggal naman ng doktor ang kanyang surgical mask at sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Your wife is now stable. Anito na may makahulugang ngiti. You don't have to worry, mister. Dahil nakuha na namin ang 3 bala sa katawan niya at naging maayos na siya. Buti na lang walang organ na natamaan, lalo na ang puso nito. Diyos ko, Maeve. Bakit ang daming bala sa katawan niya? Naiiyak na sa adaman ni Rhea. Maraming salamat, Doc. Utang na loob ko po sa inyo ang ginawa niyong pagliligtas kay Maeve. Naiiyak na ring sabi naman ni Deus. Dahil ang galak niya. You're welcome. And anytime, pwede niyo na siyang bisitahin. For now, nililipat na siya. Excuse me, I have to go. May pasyente pa ako. Wika naman ng doktor sa kanila. Nang tumango silang lahat ay humakbang na papalayo ang doktor. Ang ganda ni Doc. Single kaya yon? Singit naman ni Steven. Habang sinusundan ng tingin ang papalayong doktora. Kisingle o hindi, hindi ka papasa doon. Kontra naman ni Alfred. Alam mo ikaw sa tuwing may nagkakagusto sa akin babae, kinukontra mo agad. Kaya hindi sila nagkakagusto sa akin dahil dyan sa orasyon mo. Siguro gusto mo ko, no? May himig na inis naman na saad ni Steven. Pre, lalaki to. Pagtatanggol naman ni Alfred sa sarili. Nagkatawanan naman sila. Ang dating tensyon at takot na nararamdaman ng lahat ay napalitan ng ngiti. Lalo na si Deus. Nauna na rin siyang hanapin ang ward ni Maeve dahil sabik na siyang makita ito. Sumunod pa ang iba sa kanya at nang makita niya ang ward ay pumasok na siya sa loob habang ang kasamahan naman niya ay nanatili lang sa pintuan at pinagmamasdan lang siya. Umupo siya sa tabi ng kama ng natutulog na si Maeve.
Hinalikan niya ito sa noo at hinawakan ang maswerong kamay nito sa kahinalikan. I'm so glad you fight Maeve. Thank you for coming back to me. You don't know how much you scared to me, honey. Wika naman ni Deos habang nakatitig sa nakapikit na si Maeve. Maya-maya ay gumalaw ang mga kamay nito at unti-unting nadilat ng mga mata. Si Deos ang unang natingnan nito. Walang reaksyon si Maeve habang nakatingin kay Deos. Maeve? Hi, it's me, Deos. You're safe now. Magkakasama na tayo. Naiiyak na sabi naman ni Deos habang hinahaplos ang noo nito. Nasaan ako? Nanghihina nitong sabi habang nakatitig naman kay Deos. Halos hindi bumubuka ang bibig nito habang sinasabi iyon. Nasa hospital ka. Sino ka? Natigilan naman si Deos nang itanong iyon ni Maeve. Hindi siya kumukurap habang titig na titig siya kay Maeve. Nawala ba ang memorya nito? O baka undershock lang ito, kaya hindi siya makilala nito. Maeve, ako si Deos. Ang mahal mo. Ano ba dapat ipakilala niya kay Maeve? Asawa o boyfriend? Sa pagkakaalam niya may nangyari na sa kanila, pero wala silang label. Napatitig naman siya kay Maeve at naghihintay ito ng sagot niya. Nakipagtitigan lang siya dito. Ano ba ang sasabihin niya? Maeve, ako to si Deos, na mahal ka. Aniya na lang. Umiling naman si Maeve. Gusto kong makita ang asawa ko. Seryosong saad nito. Natigilan naman si Deos. Saka napatingin naman si Deos sa mga taong nasa pintuan. Sabay naman sila nagkibit-balikat. Sabi ng doktor kanina, nandito daw ang asawa ko. Dagdag pa ni Maeve, kaya napatingin si Deos sa kanya. Napangiti rin siya. Ako ang asawa mo. Nakangiting saad ni Deos. Sumilay naman ang ngiti ni Maeve. I'm glad you're here. Sagot naman ni Maeve. Napahalakak tuloy si Deos sa hindi maipaliwanag na sayang nararamdaman niya. I love you, Maeve. I love you so much. Ani ni Deos na puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Mahal rin kita, Deos. Akala ko hindi na kita makakapiling pa. But thanks God, He gave me a second chance. Naiiyak na rin na sabi ni Maeve. Napayakap naman dito si Deos at pinupog siya ng halik sa mga labi niya. Aray ang sugat ko, Deos. Saad naman ni Maeve. Nang maipit nito ang sugat sa bandang balikat nito. Oh, I'm sorry. Excited lang ako. May guilt niyang sabi. Gumiti lang naman si Maeve. Makalipas ang 1 taon. Pose. Mag-lend ka ng kaunti, Mrs. Corpus? Okay, good. Put your 2 hands in your tummy and look at with me with a smile. Yan, ganyan nga. Okay, good. Okay, last 2 pose together with Mr. Corpus. Mga utos ng photographer na ginagawa nilang maternity shoot. 8 buwan na ang tiyan ni Maeve at sa susunod na buwan ay manganganak na siya. Ikinasal na rin siya kay Deos after 2 months simula noong incident at nabuntis na rin siya pagkatapos. Nalaman rin nilang buhay pa si Brandon pero sunog ang katawan nito at nakabilanggo na ito. Nasa showbiz pa rin naman si Maeve at nilinis na niya ang pangalan niya at muling umugong ang isyu tungkol sa relasyon nila ni Deos. Maraming bashers, marami ring supporters sa kanilang relasyon ni Deos. Mga bashers na sinasabi na ginamit niya si Deos para masumikat pa siya. Maraming nagagalit sa kanya dahil hindi sila suportado. Medyo sikat pala si Deos sa mga kababaihan kahit outside showbiz lang ito dahil nga sa angking gandang lalaki nito. Pero sorry sila, siya ang nanalo sa mga ito. Paminsan-minsan na rin siyang nagpapakita sa publiko dahil iniingatan siya ni Deos. Sabi nga ni Deos, naiiwanan niya ang showbiz pero hindi naman ganun kadali iyon. Naku. Buto na lang siya at siya na ang reyna, kaya walang magagawa si Deos. Okay, tapos na tayo. Ang galing mo pa rin, Ma'am Maeve.
Puri naman ng photographer sa kanya. Thank you, Cesar. Anya sa baklang photographer. Mahal, kain tayo sa labas. Nakakagutom pala mag-model. Ani naman ni Deos. Feel na feel mo pala talaga ang photoshoot ah. Ilang post nga lang yon? Natatawang sabi naman ni Maeve sa asawa. Ano, sasama ka o hindi? Bakit iiwan mo ako? Siyempre hindi. Uwi ka naman ni Deos. Saka inakbayan naman si Maeve. Okay, let's go. Akay naman ni Deos sa kanya. Papalabas na sila. Sandali magbibihis pa tayo, Deos. Tinignan mo yung suot natin. Naka-costume pa tayo ng Disney Princess. Habang si Deos ay Disney Prince naman. Alam mo ikaw, Deos, ako itong buntis pero ikaw itong matakaw. Ikaw yata ang naglilihi sa atin dalawa eh. Kasi ako hindi ako naglilihi. Tapos ikaw tong laging pagod inaantok. Tapos naduduwal pa. Hindi talaga naglilihi si Maeve sa buong buwang pagbubuntis niya. Pero si Deos ang animoy buntis sa kanilang dalawa. Mas mabuti na rin iyon ganon para hati tayo sa paghihirap mo. Pwede lang naman sanang kung ako ang magbuntis para hindi ka na mahirapan. Ginawa ko na. Sagot naman ito sa kanya habang papasok sila sa dressing room. Naks naman, kaya mahal kita at iniintindi mo ako palagi. Wika naman ni Maeve sa kanya at napayakap siya sa asawa habang naglalakad sila. Mas mahal kita, kaya magbihis na tayo dahil gusto ko nang kumain ng corn dog na walang aso. Napahalakhak naman si Maeve sa sinabi ng huli. Oh, tawang-tawa ka. Totoo naman. Bakit pa yung tinawag na corn dog wala namang aso? Inosenteng sabi naman ni Deos. Oo nga naman. Kapag may aso ba kakain ka? Hindi ah. Kaya nga hindi nilagyan ng aso. Pero malay mo hinalawan iyon ng giniling na aso. Natatawa niyang panunuya rito. Hoy, tumahimik ka nga. Baka mawala yung cravings ko ha. Kinarir mo na talaga ang paglilihim mo. Natapos na nila ang pagbibihis at lumabas na nga sila. Nag-aabang na rin sa labas sina George at ang tropa nito. O kuya, kain daw tayo sa labas. Let's go? Ani naman ni Maeve kay George. Simula noong malaman ni Maeve na si George na pala ang nag-abuno ng dugo sa kanya, ay inari na niya itong kapatid. Dahil pareho pala sila ng dugong nananalaytay sa kaugatan. Pumayag naman ito kaya parang kapatid na talaga ang turingan nila. Wala na rin naman siyang kapatid kaya masaya siya na naging kapatid niya si George. Kahit na mukhang kapre ito. Dinala sa mga klinik na nagtuturok sa glota pero wala pa rin kumikinang pa. Lalo ang kaitiman nito. Bahala na si George ang mahalaga, malusog siya. Agad na nagsiharangan naman ang mga bodyguards nila nang biglang sumunod naman ang mga paparazzi. Prinotektahan naman rin siya ni Deos para hindi masagi ng mga fans at ng mga reporter. Protective yarn? Panunukso naman ni Maeve sa kanya. Isa lang ito sa mga paraan ko para mapatunayan kung mahal na mahal kita. Hindi mo naman kailangang patunayan. Nararamdaman ko naman, Deos. Ginawa na siya ng halik sa mga labi ni Deos na saktong nahagip ng kamera at siyang lumabas sa mga dyaryo at telebisyon at naging laman ulit sila ng mga balita. Ang effort at pagmamahal ni Deos ang naging daan para mapalapit sa taong minamahal. Ang kasamaan at masamang plano, hindi nagkakaroon ng magandang maidudulot. Makakasira lamang ito ng ating buhay, kaya panatalihing maging mabuti sa kapwa. Namuhay silang masaya bilang mag-asawa, kasama ng kanilang mga anak. Kung may pagsubok man na dumating, alam nilang malalampasan nilang magkasama iyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat po sa tiwala at suporta.